magsusukat tayo dito. Mula sa tie beam natin, magsusukat tayo ng 23 cm. Bali kasama na doon yung halo na ilalagay natin, yung mortar na pagpapatungan ng mga hollow blocks natin. Bali 23 cm yung bali spacing ng ano natin mga pare ko, no, layout natin. Bali bawat angat ng hollow blocks 23 cm. Kasama na doon yung halo na pagpapatungan ng hollow blocks natin nung CHP natin. So yun, what's up mga pare ko, for today's video nga pala ay mag-share tayo ng isang tutorial about sa pag-layout ng asintada. So dito mga pare ko, i-share ko sa inyo step by step kung paano yung pag-layout ng isang asintada. So ayan, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at click na rin ng bell button para updated ka sa susunod ko pang mga video tutorial na i-upload. So huwag na nating matagalin mga pare ko, tara simulan na natin. So ayan mga pare ko, kung napapansin nyo, may nilagay akong tansi dito. Ayan, ito sa may butterboard natin. Bali ito ay naka-offset na siya mga pare ko at naka-distansya sa ating kulom. Bali dito mga pare, para naman sa mga nagtatanong kung para saan tong tansi na nilagay ko dito, kasi dito natin kukunin yung layout natin. Bali galing sa tansi na ito mga pare ko, no, mag-offset tayo dito. Dito tayo kukuha ng sukat sa may tansi para nasa isang sukat lang yung hollow blocks natin, yung layout natin. Bali ito yung kukunan natin ng base para sa sukat ng layout natin. Kasi itong asintada natin, itong kulom natin, may nosing siya na 5 cm. At ito naman, naka-offset siya ng 5 cm. At bali galing dito sa may tansi natin, susukat lang tayo dito ng 10 cm. Bali galing dito sa sukat mga pare ko, yung nagaling sa tansi, pagsukat natin dito ng 10 cm, bali ito na yung magiging edge ng hollow blocks natin. Bali papasok yung hollow blocks natin dito. Bali yung natira ditong 5 cm, ito na yung magiging nosing ng kulom natin. At kung wala naman kayong butterboard, kung nasira naman sakali, pwede kayong maglagay ng pako dito sa may kulom nyo. At doon naman sa kabila, lagyan nyo ng pako at lagyan nyo ng tansi dyan. Tapos sukat kayo dito ng 5 cm at doon naman sa kabila 5 cm. Tapos batakan natin ng tansi. Tulad lang yan dito. Kung sakali man wala na kayong butterboard, na sira na yung mga butterboard nyo. So bali ito, example ko lang itong mga pare ko, no? Itong nasa kulom. Bali pwede din dito, kung wala na kayong butterboard na nasira na yung mga butterboard nyo, pwede kayo magpako dito sa kulom. Sukat kayo 5 cm at doon naman sa kabilang dulo, lagyan kayo ng pako doon at lalagyan nyo rin yan ng tansi mga pare ko, no? Tapos katulad lang nito mga pare ko, pag may tansi na kayo dito sa may pako nyo na nilagay sa kulom, pwede na kayo magsukat dito sa loob ng 10 cm para may nosing kayo na 5 cm dyan. So ayan, tara simulan natin mag-layout mga pare ko, no? I-share ko sa inyo. So tingnan nyo na lang, panoorin at sundan at kung paano ko i-layout yung asintada natin mga pare ko. So ayan mga pare ko, nasukatan na natin. Yan, ito yung marking natin mga pare ko, galing dito sa tansi na 10 cm. Bali ito yung huhulugan natin mga pare ko, no? Papunta doon sa taas at hanggang sa baba. Bali ito yung magiging base natin na marking natin na galing sa tansi na 10 cm. Bali ito yung in-offset natin kanina. So huhulugan natin yung mga pare ko, no? Tapos lalagyan ng pako sa baba, lalagyan ng pako sa taas. So ayan sa mga
mga pare ko, no? Tapos na natin siyang mahulugan. Meron tayong marking dun sa taas. Medyo hindi kita kasi yan, pero may marking na yan sa taas mga pare ko, no? At meron na rin dyan sa baba. Ito yung kinuha na natin na base. Itong marking natin yan galing sa tansi. Ito yung hinulugan natin kanina. So ayan, susunod natin gagawin, lalagyan natin siya ng pako sa baba at doon sa taas. Tapos lalagyan natin siya ng tansi. So ayan, okay na siya mga pare ko, no? Nalagyan na natin ng tansi. Ayan. Bali ito yung nasa hulog niya mga pare ko, no? Ayan, ito yung tansi. Ayan. Ito yung tansi natin. Punta yan dun sa taas mga pare ko. Yan yung nakahulog natin na tansi. Bali yung next natin gagawin, magsusuka tayo dito. Mula sa tie beam natin, magsusuka tayo ng 23 cm. Bali kasama na dun yung halo na ilalagay natin, yung mortar na pagpapatungan ng mga hollow blocks natin. Bali 23 cm yung bali spacing ng ano natin mga pare ko, no? Layout natin. Bali bawat angat ng hollow blocks 23 cm. Kasama na doon yung halo na pagpapatungan ng hollow blocks natin, nung CHP natin. Bali mga pare ko, no? Dalawang klase pala ng hollow blocks na dito sa atin, no? May substandard at standard na hollow blocks na gamit natin dito. Pag substandard yung gamit natin mga pare ko, dapat 22 cm lang yung spacing natin. Angatan ng bawat angat ng hollow blocks natin 22 cm. Pero dito gamit natin na hollow blocks ay standard. Bali 23 cm yung angat natin bawat hollow blocks. So dito next natin gagawin, so pag sa substandard kasi mga pare ko, kaya 22 cm kasi sobrang kapal na pag 23 cm yung gamit natin, yung bawat angat natin ng hollow blocks. Kasi pag substandard mahirapan tayo sa pagpatong kasi sobrang kapal na yung halo natin. Pag standard naman dapat 23 cm kasi pag 22 cm yung gamit natin, na mahirapan tayo sa pagpatong ng CHP natin kasi halos pang-abot na yung mga hollow blocks natin. So dito standard yung gamit natin na hollow blocks, 23 cm yung angat natin. Bali dyan, susukatin natin yan 23 cm, 23 cm, 23 cm. Tapos ililibil natin yan doon sa kabilang poste. So tara, i-layout natin at ililibil natin yung mga pare ko, no? So ayan sa mga pare ko, no, nalebil na natin at namarkingan na natin yung ano natin paglalagyan ng hollow blocks, yung angatan ng hollow blocks natin, yung spacing ng hollow blocks natin. Nalagyan na rin natin mga pare ko, no. Ito siya, ayan. May mga marking na tayo. Ayan. Susunod tayong gagawin, lalagyan na natin siya ng tansi papunta ron sa kabilang poste para magsisilbing guide ng hollow blocks natin sa pag-aasintada. Pwede mo yang ipako dito mga pare ko, no? Maglagay ka ng pako, lagyan ng tansi. Pwede rin yan dito sa tansi, tali mo yan dyan. Pwede rin dito pako, lalagyan ng tansi dyan, punta rin sa kabila. So ayan, hanggang dito na lang muna yung video mga pare ko, no? At sana may nakuha kayong idea kung paano i-layout natin yung mga asintada natin, kung paano natin mapapadali yung pag-layout ng asintada, at nasa isang linyahan lang yung mga layout natin.
So hanggang dito na lang muna yung video mga pare ko. Sana ay may nagkwentong idea. At maraming salamat sa panonood.